ang K-pop ay nakapasok na rin sa North Korea. Naku, ang mga smuggled na materials mula sa South Korea ay binibenta sa North tulad ng flash drive at mga DVDs. Kaya't ang K-pop ay kilala na rin at lumalaganap na sa bawat pamilya at loob ng tahanan ng mga political elite ng North Korea. Ito yung mga ilang mayayaman, kaya hindi na bago ito para sa kanila. Lalo na't ang kanilang supreme leader na si Kim Jong-un ay may kinahuhumalingang K-pop group na inimbitahan para maging kabilang sa Inter-Korean Cultural Concert sa Pyongyang, North Korea. Ang K-pop girl group na ito ay ang Red Velvet. Pero bago ang lahat, kilalanin muna natin ang miyembro ng grupong Red Velvet na kinahumalingan ni Kim Jong-un. Ang grupong ito ay binubuo ng 5 miyembro. Ito ay sina Irene, Solji, Wendy, Joy, at Yeri. Pero wala si Joy sa concert dahil sa conflict ng schedule niya sa kanyang taping ng TV drama niya. Nakakagulat na ang grupong ito ay may super fan na nagmula sa binansagang Hermit Kingdom na kung saan inadjust niya pa ang kanyang schedule para mapanood lang ang performance ng grupong ito sa Pyongyang para magbigay ng suporta at pasasalamat sa nasabing grupo. Para sa kaalaman ng iba, ang Pyongyang ang official capital ng North Korea. Si Kim Jong-un ay umattend sa landmark concert na ang host ay pinangunahan ng mga South Korean stars sa Pyongyang bilang parte ng diplomatic toast sa pagitan ng North at South Korea. Noong time na yon, pinaplano na ni Kim Jong-un na magkaroon ng summit sa president ng South Korea na si Moon Jae-in. Ang summit nga pala, ito ang tawag sa meeting na ginagawa sa pagitan ng heads of government. Kilala si South Korean President Moon Jae-in na nagsusulong ng paikipag-ayos sa North Korea para maiwasan ng digmaang nuklear. Bagamat si Kim Jong-un ay naghahanda noon sa nakatakdang pagkikita nila ni US President Donald Trump, mas napagtuunan niya ng pansin ang performance ng Red Velvet. Kinanta ng grupo ang sikat nilang kantang Bad Boy at Red Flavor. Malaki ang pasasalamat ni Kim Jong-un dahil malaking handog itong performance nila para pasayahin ng kanilang mamamayan. Sabi ni Kim Jong-un sa isang poll report, "There had been interest in whether I would come and see Red Velvet. I had initially planned to attend the performance the day after tomorrow, but I came here today after adjusting my schedule." Sabi pa niya, "I thank you for this kind of gift to Pyongyang citizens." May kita ang isang group photograph ng mga performers sa nasabing concert kasama si Kim Jong-un. Ito ay naganap matapos ang concert. Si Kim ay nakipagkamay at nagpakuha ng litrato sa mga South Korean stars sa backstage. Sabi niya, ang katulad nitong Inter-Korean cultural events ay sisiguraduhin niyang magiging madalas na mangyayari. At sinuggest pa ni Kim Jong-un na pwede rin ganapin ang ganitong event sa South Korean capital sa mga susunod na panahon. Si Kim Jong-un at ang asawa niyang si Ri Sol-ju na isa ring former singer ay nakita na pumapalakpak during concert. Umattend din sa nasabing concert ang kanyang kapatid na babae o tinatawag nilang powerful sister ni Kim Jong-un na si Kim Yo-jong at ang ceremonial head of state na si Kim Yong-nam. Hindi yan yung kapatid niyang si Kim Jong-nam siya si Kim Yong-nam. Sabi ni Kim Jong-un sa mga performer, "Please tell President Moon Jae-in how great an event like this. I am grateful for a gift like this to the people of Pyongyang." Sabi ng cultural chief and the head of the delegation ng South Korea na si Do Jong-wan,
Si Kim Jong-un ay talagang nagustuhan ang music at lyrics ng mga South Korean singers na nag-perform sa concert. Sabi pa ni Kim Jong-un sa South Korean performers, "We should hold culture and art performances frequently." Ang Red Velvet ay kilala sa kanilang signature K-pop mix of upbeat electro music, sa kanilang stylish fashion, at sa kanilang high voltage choreography. Sabi ng isa sa miyembro ng grupo na si Yeri, ang sarap daw pagmasdan ang mga North Koreans na nanonood na nagpapalakpakan sa kanilang performance, at ang nakakatuwa pa, sumasabay pa ang mga ito sa kanta nila. Sabi naman ni Wendy, kakaiba yung experience na yun. Nung time na yun, sinabi lang niya sa sarili na kailangan lang ibigay yung best nila kahit na hindi matuwa ang audience o palakpakan man lang. Kaya nakakagulat daw talaga ang response ng mga North Koreans sa kanila. Ang concert ay naganap weeks after makipagkita ni Kim Jong-un sa Chinese President na si Xi Jinping para sa isang Asian diplomatic landscape. Nakauna-unahan niyang overseas trip mula nung naluklok siya sa kapangyarihan noong 2011. Pero bakit nga ba ang Red Velvet lang ang tanging K-pop group na pinadala sa North Korea? Bukod sa Red Velvet, kasama rin nilang nag-perform si Soyun na miyembro ng Girls' Generation. Pero solo lang siyang nag-perform, hindi kasama ang ibang miyembro. Kaya't kinagulat talaga ito ng mga netizens kasi ang daming kilala at sikat na girl group ng South Korea tulad ng Twice at Girls' Generation. Ganun pa man, sinasabi naman ng iba na sa bagay ang Red Velvet kasi consistently na nangunguna in terms of brand power o sa pag-endorso for the past couple of months sa Korea. May mga report din tungkol sa pagiging kilala at popular ng Red Velvet sa mamamayan ng North Korea. Halimbawa na lang yung mga kababaihang player ng ice hockey ng North Korea. Habang nagtitrain sila, kinakanta nila ang mga kanta ng Red Velvet. Isa nga sa kinakanta nila yung kanta ng Red Velvet na yung title Ice Cream Cake habang nasa training session. May ilang nagtataka rin kung bakit wala ang BTS o bakit hindi man lang ito inimbitahan para mag-perform sa concert na ginanap sa North Korea. Kilalang kilala na raw to at sikat na sikat sa buong mundo. Sinagot ito ng isang affiliate boy group agency kung bakit hindi isinama ang boy groups. Ito ang payag nila. North Korea could possibly be concerned about the strong impression the powerful dance moves and music could have on the North Korean citizens. Even if they've seen video clips, what the audience physically feels when they see a performance in real life is different. Isa rin sa naging issue at kumalat sa mga artikulo ang patungkol sa group picture ng mga performers kasama si Kim Jong-un. Ang issue ay bakit daw katabi ni Kim Jong-un ang isang miyembro ng Red Velvet na si Irene, samantalang ang mga kasama niya ay nasa kabilang side na magkakasama. Sa isang interview kay Irene, tinanong siya tungkol sa issue. Sinagot niya ito. Sabi niya, matapos nila mag-perform, sinabihan sila na magsama-sama para kunan ng litrato at pumwesto si Kim Jong-un sa gitna. Sabi niya, napunta lang siya sa posisyong yon kasi madalian at mabilis silang pinagtipon-tipon para kunan ng group picture kasamang ibang nag-perform. Sa ganung group photo, hindi naman daw niya alam kung sino ang makakatabi niya. Matapos ang picture taking, dun niya lang na-realize na katabi niya pala si Kim Jong-un. Sabi pa ni Irene na kahit nung matapos sila picturean, hindi nila ito agad nakita kasi wala naman silang access ng internet doon. Nakita niya lang yung photo matapos makauwi ng South Korea. Pero maraming netizens ang hindi naniniwala rito. Sinabi lang daw ito ni Irene para hindi na lumaki ang issue. Dahil kung ikaw daw ay nasa isang lugar kung saan hindi ka pamilyar, syempre mas gugustuhin mo na laging nakadikit sa mga kasamaan mo. Pero hindi yun ang sinasabi ng larawan. At naniniwala ang marami na si Irene ay inutusan talagang tumayo sa tabi ni Kim Jong-un. Marami rin nagsasabi na kaya ito lang ang grupong napili dahil ang lahat ng membro nito ay purong Koreana, di tulad sa ibang grupo na may ibang lahi ang membro. Ang iba naman, kaya sinasabi na nagustuhan itong grupong to dahil sa pangalan ng grupo na may red. Red? Sa bagay pwede rin naman.